Mga ka-express, sa bawat laban ng Gilas Pilipinas, isang buong bansa ang nag-aabang, umaasa at sumisigaw ng Laban Pilipinas. Pero ang tanong ngayon, sino nga ba ang unang makakatapat ng Gilas sa FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia? Ang Iraq kaya? Ang New Zealand na gustong-gusto tayong talunin? O ang Chinese Taipei na minsang nagmayabang na kaya raw ulitin ang pagkatalo ng Gilas? Sa ngayon, wala pang opisyal na schedule ang inilabas ng FIBA Asia Cup organizers, pero kahit wala pa yan, hindi yan hadlang para pag-usapan natin ang pinakamainit na posibilidad. Sino nga ba ang makakalaban ng Gilas sa unang laro? Well, alam na nating lahat, ang Gilas ay kasama sa Group D ng FIBA Asia Cup 2025 at kasama natin sa grupo ang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. Tatlong magkakaibang team, tatlong magkakaibang playing style, tatlong gustong makagante o manalo laban sa Pilipinas. At kung pagbabasihan ang mga recent na laban at overall strength, isa sa kanila ang mas kapansin-pansin sa gulo ng grupo, ang Chinese Taipei. Unang-una, momentum and statement game ito. Imagine mo to, unang game pa lang ng Gilas, tapatan na agad sa Chinese Taipei. Kung tinalo tayo noon sa qualifiers, ngayon na ang chance to send a message to the rest of Asia. Hindi fluke ang Gilas. Hindi rin kami padala sa hype, kundi kami ang tunay na lakas sa Asia. Pangalawa, ito rin ang perfect opportunity para mabura ang duda sa ilang mga fans. Hindi lahat kumbinsido na malakas pa rin ang Gilas, lalo na't injured si Kai Sotto noon, pagod galing sa Dubai Pocket Tournament at hindi pa buo ang chemistry. At ngayon, buo na ang lineup, masasabi nating ready for war ang Gilas. To be fair sa Chinese Taipei, hindi sila basta-basta rin. May naturalized player din sila na big man na may solid presence sa ilalim. May combo guard din silang foreign blood na scorer. At syempre, may sistema silang disiplina at fundamentals ang basihan. Pero let's be real mga ka-express. Hindi sapat yon laban sa Gilas. Nandyan si Kai Sotto, ang 7'3 tower na may NBA level skill. Si Carl Tamayo, na unti-unting nagiging elite stretch 4. Si AJ Edo, defensive anchor na may international experience sa Europe. At syempre si Kevin Kembao, ang future na Philippine basketball na may kakaibang IQ at versatility. Kapag Gilas kontra Chinese Taipei ang usapan, height pa lang, lamang na tayo. Sa skill set, lamang din. Sa experience, malayo. Sa coach, walang duda, Team Con all the way. Kaya kung Chinese Taipei nga ang unang makalaban ng Gilas sa Asia Cup, I am telling you now, malulunod sila sa tambak. Hindi man 50 points katulad sa qualifiers noon, pero hindi bababa sa 20 points ang ilalamang ng Gilas. At bakit ko to nasabi? Dahil this time, seryoso na si Coach Tim Cone. Walang ensayo na lang, walang pahinga mode, walang preparation phase. Sa FIBA Asia Cup, panalo na ang misyon. Kung nakita natin sa qualifying games na parang testing mode ang Gilas, ngayon ibang usapan na. Ang makakalaban natin, kahit pa sulit ang scouting nila, hindi makakapigil sa execution ng isang Gilas na 100% focused at in sync. Coach Tim Cone knows exactly what to do. Alam niya kung anong offensive system ang epektibo. Alam rin niya kung paano paikutin ang mga players based on matchup, tempo at energy level. And add to that ang chemistry na nabuo sa recent tune-up game at training camp, masasabi natin kakasana talaga ang Gilas. And now, kung hindi man Chinese Taipei ang unang makalaban, halimbawa Iraq o New Zealand, okay lang din. Ang Iraq ay may powerhouse na Serbian coach sa katauhan ni Veselin Matic at may naturalized player na si DeMario Mayfield na may 19.87 averages. At may 7-footer pa silang si Ihab Al-Juhairi. Samantala ang New Zealand ay lagi nating katunggali at very physical team.
Pero kung tatanungin mo kung sino ang pinakamagandang unang tapatan, Chinese Taipei pa rin. Bakit? Dahil hindi lang ito basketball game. Ito ay isang redemption, respeto at reputasyon. Kaya ang fearless forecast ko, mga ka-express, kung Chinese Taipei ang unang kalaban, tatambakan ng gilas. Not just because gusto nating bumawi, not just because malakas ang lineup, but because this is a statement game. At sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone, walang lugar ang kampante o kumpiyansa. Lahat ng laro parang championship, lahat ng galaw may rason, lahat ng player may papel. Sino kaya ang unang makakalaban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup? Ang Iraq kaya, ang New Zealand, or ang Chinese Taipei? Well, sa ngayon ay wala pang opisyal na schedule na pinalabas ang organizer sa Saudi Arabia ng FIBA Asia Cup. But that doesn't stop us to talk about our potential first game opponent. Sa tatlong bansa na kasama natin sa Group D, ay mas maganda sa first game ay Chinese Taipei na kaagad upang magkaalaman na kung sino talaga ang mas malakas na team. Dito natin malalaman if the win of Chinese Taipei is not a fluke dahil sa tingin ng nakararaming fans ay napakalayo ng agwat ng Gilas at Chinese Taipei. While it is true na merong panahon na magkasinggaling lang ang Gilas at Chinese Taipei, that couldn't be said now. Dahil sa arrival ng ating mga tall, young and very skilled players, katulad ni Kai Soto, Carl Tamayo, AJ Edo at Kevin Kiambao, ay walang pantapat ang Chinese Taipei. Although very solid ang kanilang big man naturalized player, at ang kanilang another foreign player, combo guard, yat napakalaki pa rin ng agwat, hindi lang sa height, kundi pati na rin sa skills at international experience. And my fearless forecast ay tatambakan na naman ng Gilas ang Chinese Taipei sa unang laban nila sa FIBA Asia Cup. At bakit natin na siguro yan? Well, unang-una, siseryosohin na ito ni Coach Tim Cone at ng buong Gilas team. No more experiment and no more time to relax. Kaya kung 100% ang ipapakita ng Gilas, ay siguradong sa unang quarter pa lang, tapos na ang laban. Mga ka-express, kung sino man ang unang makalaban ng Gilas sa FIBA Asia Cup, isang bagay ang sigurado tayo, handa ng Gilas. Pero kung Chinese Taipei ang una, naku po, siguradong ginulat ang mundo ulit ang kwento natin. Masasagot na ang tanong, kung fluke nga ba ang panalo nila noon? O simula lang ito ng pagsikat muli ng Gilas Pilipinas sa Asia. Kaya tutok lang mga ka-express dahil dito sa Express Info, bawat kwento, ginulat ang mundo.